Magandang araw po ng Biyernes mga kababayan, October 11, 2024. Meron po tayong latest na weather update dito sa Pilipinas at meron din po tayong update sa Florida, USA dito po sa Hurricane Milton na mas lumalakas po mga kaibigan. Marami po tayong mga kababayan doon, no? Mga Pilipino na kamag-anak, mga kaibigan, kakilala. So dapat lamang po na alam natin ang lagay po ng panahon dyan po sa Florida, USA. And as of now mga kaibigan, ayon sa ating pinaka-latest update, ang bagsik po nitong si Hurricane Milton ay nasa Category 3. Major na lamang po siya ngayon, no? At ito ay naglandfall na po sa Sarasota, Florida, sa Amerika. Taglay po ang napakalakas na hangin mga kaibigan na pumalo na po sa 220 kilometers per hour at mas lalakas po yan within the next 24 to 48 hours, no? At kung titignan po ninyo mga kaibigan, umabot na po sa 6 naitala na nasawi, no? At aabot naman po sa 125 na kabahayan ang winasak po nitong bagyo, habang mahigit naman po sa 3 milyon ang nawalan po ng supply ng kuryente dahil po sa bagsik nitong bagyo or Hurricane Milton. Patuloy pa pong humihina ang bagyo habang kumikilos po mga kaibigan patungo po sa eastern coast po ng Florida at inaasahang babalik po sa Atlantic Ocean. So maging handa yung mga kaibigan, yung mga kababayan natin dyan, lalo na po kami mga kamag-anak kayo dyan, sabihan nyo po ng maaga mga kaibigan dahil mas magandang nakahanda na, no? Alam nyo mga kaibigan, kung titignan po natin sa ating mga update dito po sa Florida, USA ay nasa estimated po na 250 to 300,000 na mga Pilipino po ang naninirahan dyan. Kasama na po dyan yung mga nagtatrabaho mga kaibigan. At ang pinaka naapektuhan talaga po ng Hurricane Milton na yan ay ito pong area, no, ng Tampa, no, dito po sa Metropolitan, no. At inaasahan din, no, nakita naman natin almost 3 million people po ang talagang direct na tinamaan dyan sa lugar na yan. Pero kung titignan nyo, hindi lamang dyan kasi kumikilos po ng patuloy etong si Hurricane Milton. Ayon na rin po sa ating pinaka-latest update mga kaibigan, matinding pinsala po sa bayan po ng St. Lucie at Fort Pierce sa Florida, USA dahil po sa buhawi or tornado na dala po sa outer rain bands ng bagyong Milton na tumama naman po sa lupa bilang Category 3 major hurricane po mga kaibigan. So maging handa po tayo, sabihan natin yung ating mga kamag-anak. Base po mga kaibigan sa bagong ulat, no, ay meron na naman pong naiulat na namatay dahil po sa pananalansa ng buhawi dyan po sa lugar ng Florida, USA. Bagamat mas maliit po ang sakop ng buhawi kumpara sa bagyo, posible itong umabot mga kaibigan, no, sa 250 or pinakamalakas na nito mga kaibigan na maitatala ay 400 kilometers per hour na lakas po ng hangin. Mas malakas pa po ito sa super typhoon mga kaibigan na tumama sa Pilipinas. Malos doble po ang lakas ito kay super typhoon Julian at super typhoon Enteng mga kaibigan. Ngunit pambihira lamang itong mangyari sa bansang Pilipinas mga kaibigan dahil na rin po sa ating mga anyong lupa. So mas maganda ngayon pa lamang po nakamonitor tayo, no, dahil napakarami po mga kababayan dyan. Apektado sila, lalo-lalo na po ang supply ng kuryente. So ayon na rin sa update mga kaibigan ay pinapa-evacuate na yung mga Pilipino po na apektado ng sobra dyan sa Florida, USA, no? Pero meron pa rin matitigas ang ulo at nananatili sa kanilang mga lugar sa kabila po ng banta ng Hurricane Milton na mas lumalakas pa po. Dahil nga po nakita nila from Category 5 naging Category 3 ito. Akala nila ito ay mas humina na. Pero pag tinumbok po nito, yung lugar mismo dyan sa Florida, USA na meron tayong mga Pilipino na kababayan ay mas malakas po yan mga kaibigan. Kaya patuloy po tayong manalangin, no? Lalo-lalo na po yung mga may kamag-anak dyan, ni mga kaibigan. Alam naman natin, napakahirap ng sitwasyon kapag hurricane or bagyo, lalo na po mga kaibigan, super typhoon, mas malakas pa itong hurricane na ito. So patuloy tayong naka-update mga kaibigan sa lagay po ng panahon dyan sa Florida, USA. Patuloy ko kayo dyang i-update. So dito naman po tayo mga kaibigan sa lagay po ng panahon sa ating bansang Pilipinas. So makinig na kayo mga kababayan, no? As of now, wala po tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Storm free pa rin po tayo within the next 7 days ayon na rin po sa pagtatala ng pag-asa. Pero as of now, ang nakakaapekto po sa ating bansang Pilipinas ay itong northeasterly wind flow na nakakaapekto pa rin po sa extreme northern Luzon.
Luzon. So forecast weather condition, ito po yung mga lugar na posibleng makaranas no, ng masungit na panahon ngayong araw po ng Biyernes. Sa area po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama na pong Cagayan Valley, Central Luzon, asahan po ang cloudy skies no, pagdating sa hapon. Sa gabi naman po, asahan ng mga isolated light rains and heavy rainfalls dahil po yan sa banta ng northeasterly wind flow. No? Ito po yung hanging amihan or northeast monsoon na nanggagaling po sa may bandang silangan. So pinag-iingat pa rin yung mga lugar na mababa sa mga lugar na aking nabanggit sa banta ng pagbabaha at yung mga mountainous area sa matataas na lugar sa banta naman po ng landslide. Samantalang sa area ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa, asahan natin na medyo masungit na panahon ngayong araw ng Biyernes, pero sa umaga no, medyo maalinsangan ng panahon at mainit mga kaibigan. Sa hapon, posible itong mag-cool down at mas humina mga kaibigan. Asahan natin ang mga isolated light rains and heavy rainfalls dahil po yan sa localized thunderstorm. Alam naman natin, localized thunderstorm mga kaibigan, kahit walang bagyo, bigla po yan bubuhos ng isang malakasang pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat na tumatagal po, pinakamatagal na mga kaibigan, hanggang 2 oras po lamang. So maging handa pa rin tayo lalong-lalo na po sa mga hapon. Inaasahan din mga kaibigan, no, within the next 2 weeks, no, ay maliit pa po yung tsansa na may mabuo po ng mga bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi natin naalis yung mga tsansa o posibilidad na magbago yung forecast dahil na rin po sa climate change. So mga kaibigan, etong northeast monsoon no, ay bihira ba ang mga bagyo? Yan po ang tanong ng ating mga kababayan. Ayon sa update natin mga kaibigan, bibihira yung mga bagyo na papasok kapag hanging amihan season or amihan season. Pero pag may pumasok po na bagyo, ito po iaasahan na mas malakas kumpara po sa habagat season mga kaibigan. No? Malimit lamang ang bagyo at madalas kapag may bagyo, may kasama pong hailstorm no? O yung pag-ulan po ng yelo mga kaibigan. So maging handa na lamang po tayo dahil kahit wala po tayo minomonitor na bagyo dito sa bansang Pilipinas, doon naman po sa bansang Amerika, sa Florida, USA, ang dami po nating mga kababayan na ngayon nilalabanan. No? Etong napakalakas na bagyo na naitala po sa buong mundo mga kaibigan. Etong si Hurricane Milton no? Na halos doble ng lakas sa super typhoon. So yun lamang po ang update natin sa lagay ng ating panahon dito sa Pilipinas, pati na sa ibang bansa. So huwag niyo pong kakalimutan i-like at subscribe ang ating YouTube channel. Then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po.